Hello po, greetings mga kabayan. Rinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong channel, isa pong Legal and Public Service Program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. Ang ating pong tatalakayan no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Aiza Aiza Zaizon 6044. All right. Sabi dito sa atin, ito po may kinalaman sa karapatan ng isang agricultural tenant, no? Na kung saan ay sila daw po ay pinagbabawal ng i-harvest yung kanilang tinanim ng may-ari ng lupa. Pwede ba yun? Right. So ito pong sulat niya sa atin. Attorney, tanong ko lang po bilang isang tenant po, pinagbabawalan po kami mag-harvest sa mga tinanim namin ng may-ari. Bali sila na po daw ang mag-harvest ng mga tanim namin. Paano po ba yon? Ano dapat gawin? I hope, attorney, masagot po ninyo ang katanungan ko. Maraming salamat. Alright, una, well, kung kayo ay isang legit na agricultural tenant, no? Kasi sa sulat mo ay pinapayagan naman kayo na it appears na meron talagang landlord-tenant relationship. Ang sabi mo lang ay, ay hindi na kayo pinayagang mag-harvest sa tinanim yung lupa at sila na daw mag-harvest. Okay? So una, alam ng may-ari ng lupa na nagtanim kayo. Okay? So una, ang pagbabawal po no, ng pag-harvest sa inyong tinanim ay isa pong labag po yan sa batas at unfair naman po yun. No? Kayo yung nagtanim, tapos iba yung mag-harvest. Kumbaga, di ba, may kasabihan, kayo yung nagsaing, tapos iba naman yung kakain sa sinaing ninyo. Hindi naman po pwede po yun. Okay? So una, ano ba ang karapatan ng isang tenant? Tulad ng sinasabi natin, ang isa pong agricultural tenant po ay marami pong karapatan yan sa ilalim po ng ating batas. No? Una din dito, no? Sa ilalim po ng Republic Act 3844, ay mayroon po kayong security of tenure. Anong ibig sabihin yan? Aba, ang tenant po ay hindi basta-bastang mapaalis sa lupang sinasaka ng walang legal na kadahilanan. Abang pagpabawal po ng may-ari na kayo mag-harvest is tantamount to may parang pinapaalis na kayo sa lupa. Hindi na po pwede yun. Hindi makatarungan po yun. Okay? So, ang inyong maaari niyong gawin ay mag-file ko ng complaint sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform o yung DAR. Okay? Mag-file ka ng complaint laban po doon sa may-ari ng lupa. Okay? At dinideprive po kayo sa dapat na kikitain doon sa lupa na inyong sinasaka na kayo ang nagtanim pero sila yung nag-harvest. Aba, hindi na naari. Hindi po yun makatarungan at ito'y labag po sa batas. Okay, now, magkano ba dapat ang ibabayad no, ng tenant sa lupang sinasaka? Well, una, ano ba ang dapat mananaig dyan? Ay, siyempre yung usapan po ng may-ari ng lupa at saka yung tenant kung magkano ibabayad niya. Okay? Pero, ang batas po ay nandyan na kung saan ay meron pong tinatawag nating maximum ceiling na maaari lamang singilin ng upa ang may-ari ng lupa. Okay, doon sa tenant. Ay protektado nga kayo ng batas eh. Okay? At ang sabi po ng batas, ang pinaka-maximum na amount na maaring singilin ng may-ari ng lupa sa agricultural tenant ay hindi po lalampas sa 25% ng average gross harvest no sa lupang sinasaka. Okay? So yan po ang pagbabasyan. Ibig sabihin, ang inyong upa could be less than 25%, no? Mas magaan po, makaka makakatulong po sa tenant po 'yon. At bukod pa rito, kung ang tenant ay gumastos po ng seeds, no, mga binhi o gastos sila sa pag-harvest, no, sa pagpagiling, no, ah, ng palay halimbawa, mga farm inputs, abay i-deduct din po ito, no? This should be deducted from the rental, no? That the agri-tenant pays to the landowner. So yan po ang basic na karapatan po ninyo, no? Doon sa lupang sinasaka. At hindi po kayo maring palisin diyan, no? Kahit na
kahit na, iba na yung may-ari ng lupa, 'no? Tandaan po natin, sabi nga natin kanina, 'di ba, ang agri-tenant ay meron po kayong security of tenure. Kung sakali mang ibenta ng may-ari yung lupang sinasaka, ay kayo po ay may tinatawag nating right of preemption. Ibig sabihin, sa inyo muna, sa agri-tenant muna i-offer ng may-ari ng lupa ang, pagbenta ng lupa sa reasonableng presyo at terms and condition. At saka lang maaaring i ipagbili 'no, sa iba ang lupang sinasaka ng may-ari 'no, kung ayaw ito bilhin ng agricultural tenant. Tandaan po natin 'no, sa mga, kababayan po natin na 'pag kayo po ay bibili po ng agricultural land, naku, mag-ingat po kayo, marami pong rikot-tikos po diyan, okey? Una, 'pag agricultural land po ang inyong bibilhin, huwag po kayong mag-exceed ng 5 hectares 'no, doon sa lupang agricultural land na pagmamay-ari, okey? Pangalawa ay 'pag kayo bibili po ay kumuha muna kayo ng prior DAR clearance 'no, na kung saan ay pinapayagan po ng DAR ang pag-dispose o pagbenta nito. Ang purpose po nito is precisely to protect their tenants 'no, from depriving of this right 'no, na sa kanila muna dapat i-offer yung pagbenta 'no, at hindi din po sila maargabyado. At tandaan po natin, kahit na iba na yung may-ari ng lupa at pinagbili ito dahil ayaw bilhin ng tenant, karapatan pa rin ng agricultural tenant na manatili sa lupa at ipagpatuloy po ang kanilang pagsasaka. Maaari lang mapaalis ang agricultural tenant 'no, sa lupang sinasaka kung ito ay may legal na kadahilanan, katulad ng pag-abandona ng lupa, 'pag walang personal cultivation 'no, sa panig ng tenant. O ang tenant ay anong ginawa niya, sinanla niya yung rights nito para magsaka, parang pinasabkon. Halimbawa, ay bawal po ito. Kung ito ay, na ginawa ng tenant 'no, ay ito po ay legal grounds para po ma-evict o mapatalsik po ang tenant sa lupang sinasaka. Kadalasan po 'no, lalo na sa mga baryo, sa mga barangay natin na liblib, yung ibang tenant po sa halip na magsaka, ang ginagawa po, ay lumuluwas po doon sa bayan at, naghahanap ng ibang trabaho. Yung iba nagta-tricycle driver, yung iba naging driver ng bus, nagkonduktor, nagkarpintero, anumang pagkikitaan pa. At ang nangyari ay napabayaan po yung lupang sinasaka, okey? At another ground is 'pag hindi po nakabayad ang tenants sa lupa na kanyang sinasaka 'no, na walang legal na kadahilanan, ay ito po mga ito na nabanggit ay yan po'y mga legal grounds po 'no, para mapaalis ang tenant sa lupang sinasaka. So, yan po inyong gagawin 'no, ay hindi po maaari hindi po makatarungan na pinagpagbabawalan kayo ng mayroong lupa na, mag-harvest sa mga produkto, sa mga tinanim ninyong mga crops 'no, bawal po yun at hindi talaga po makatarungan. So, dumulog po kayo sa pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform o yung DAR 'no, at, mag-file po kayo ng habla o complaint 'no, with damages 'no, against the landowner, okay? So, maraming salamat and I hope nabigyan po natin ng katugunan ang tanong po sa atin ni Aiza Zaizon 6044. Alright, o bago tayo magpatuloy, I would like to inform 'no, itong mga viewers po natin 'no, na ang Batas Pinoy po meron na po tayong bagong account sa Facebook 'no, sa Facebook page po natin. So, kung meron po kayong, account sa Facebook o ang inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala 'no, ninyo, kapitbahay po ninyo ano, puwede mo bang paki-spread out po yung news na yung Batas Pinoy po ay meron na po tayong account sa Facebook at, matulungan po ninyo 'no, ang inyong lingkod na spread out po ang balitang ito upang sa gano'n mapalawig pa natin ang ating adbokasya na magbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Sa mga subscribers po naman, viewers, sharers po 'no, likers po ng ating channel dito po sa YouTube, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at walang humpay na suporta 'no, na particularly yung ating mga viewers po 'no,
likers, subscribers po natin, no? Sa iba't ibang sulok po ng bansa po natin at sa mundo, okay? So, shout out kay Mary Lebron ng Baguio City, kay Florence from Russia with love, no? Sa Russia, and of course si Moonflower from the USA, sa West Coast po ng USA. And among others, no, yung hindi ko nabanggit sa inyo, ay pasensya na po kayo sa dami-dami po ninyo na hindi ko po kulang po ang ating espasyo, no? So lack of material time, hindi po natin nabanggit that. But nonetheless, thank you very much. At sa mga hindi pa po subscribers, no? Ayon po kasi sa datos po ng YouTube, more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. At kung isa po kayo ron at if you find our videos interesting and informative, siguro naman po hindi kalabisan na hihirit po ako ng isang click lang po ng subscribe, share, and likes po. At of course, i-click po ninyo ang notification bell para wala po kayong mamimiss na episode. At in the process po, ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa ang ating advokasya, na mapagbigay po tayo ng legal informasyon, kaalaman, no, sa ating mga kababayan. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video at episode po natin. Bye-bye.